Okay. So, um, last time, nag-discuss tayo about a lot of things. Tama? So, we started yung discussion sa concept ng rotational motion. Uh, Paalala nyo pala sa akin, after the break or during the break, nakunin ko yung exams nyo at ibalik sa inyo. Okay, wala namang, paalala nyo lang. Oo nga, nakalimutan kong dalhin. Hindi nyo pa pala nakukuha. Nakuha nyo naman, hindi nyo pa nakuha, di ba? Okay, so anyway, rotational motion ang dinidiscuss natin last time and maraming tayong concepts na tinakel but yung mga at least yung mga equations na ginagamit natin ay very much similar kumpara sa mga sa equations na ginagamit for linear motion. Merong analog, like for example, linear displacement ay rotational displacement, linear acceleration ay rotational acceleration, and so on and so forth. Sinabi rin natin na may rotational analog yung mass. Okay, ano yung rotational analog ng mass? Alam niya? Moment of inertia. And then sinabi natin na may equivalent din yung torque, yung force. Equivalent is rotational motion ay torque. And tawag dito. Then, ano pa ba? Yung work, di ba? Dinescribe din natin in terms of rotational motion and so on and so forth. To describe rotational motion, sinabi natin na kailangan nating i-describe or i-relate yung linear displacement with rotational displacement. Okay, rotational displacement is yung angular displacement. And the way to do that is to relate yung arc length, di ba, with the angular displacement. Okay. Once we know the angular displacement, the relationship between the angular displacement and the arc length, di ba, S is equal to r theta, from there pwede natin i-derive the rest of the relation between linear velocity, angular velocity, linear acceleration, and angular velocity. Tama? Okay. And then we just solve a couple of problems para lang siguro makita nyo kung paano ginagamit yung mga concepts na yun. Now, one of the concepts na pinag-aralan din natin before ay yung tinatawag na center of mass. Okay? And if you recall, yung center of mass okay, ay so yung center of mass dali ata kailangan hugutin. Ay. Okay, hindi niya ma-detect yung pen. Hindi ko rin may saksak kasi magkaiba ng port. Ito, tsaka to. Wala yung aking adapter. Ang gagawin natin dito ngayon. Pwede ko bang i-pause muna tapos kunin ko lang yung adapter. Okay, so let's redo this. So, ang pinag-usapan natin ay center of mass, no? Ang expression natin for the center of mass ay, kung naalala ninyo, MI RI over sum over MI. Okay? Now, if you also recall, meron tayong equation for torque. Okay, sinabi natin na yung torque ay related sa force. Okay, gamit itong equation R cross. Okay? Now, itong center of mass na ito ay nag-act on a specific point sa sa object. Okay, pero kung halimbawa meron tayong isang object, katulad itong mug for example, and we imagine na yung gravitational force ay mag-act at any point dun sa object na yon, diba? So ang gagawin natin is yung torque. Kukunin natin yung torque at a specific point.
Okay, sabihin natin I. Okay? Tapos, ano yung position at that point and halimbawa weight yung nag-act dun sa ano. Dito sa mug, di ba? So hinihila siya ng weight pa ba? So WI. Okay? So ito yung torque at a specific point sa mug for example. Okay? So ang gagawin natin, isa-sum natin lahat ng mga torques na yon. So pag sinum natin sila, then we have sum lahat ng TI. Okay, sum natin lahat ng torques. Okay, which means na ang gagawin natin essentially is R1 cross, then yung weight dun sa unang point plus R2 cross ng weight dun sa pangalawang point and so on and so forth. Okay, so ang ginagawa natin dito is sinasum natin or ano bang gagawin natin dito? Pwede natin ilipat yung M kasi yung M is a constant, di ba? M1 R1 cross G plus M R2 cross G. Okay lang yan? Naintindihan niyo kung paano nangyari yan? Constant lang naman ang mass eh. So kahit saan ko ilagay yan, di ba? Tama? Tama? Okay. And then mapapansin nyo, yung after ng cross, itong cross product, yung G lang siya. Di ba? So pwede kong ilabas. Sige, anong tanong mo? Cross product tayo. R1 cross MG. So it's a tawag dito, it's a vector multiplication. So hindi siya variable. Okay, so itong G pwede ko siyang ilabas, tama? I-factor out. So ibig ko sabihin ay M1 R1 plus M2 R2 and so on and so forth cross G. Okay, or sum o ng MI RI cross G. Okay, now yung term na ito, itong term na ito is yung ating center of mass na term multiplied by yung total mass. Tama? Tama? Okay. So, ito bale, yan, total mass yan kasi sinasum mo lang lahat ng mass. So, ibig sabihin, yung torque natin ay pwede natin isulat as yung total mass RCM cross G. Okay, so anong ibig sabihin ng equation na yan? So, in other words, anong tawag dito? Yung torque as a result of gravity on an object, okay, tawag dito, ay pwede nating i-represent as gravity acting only on the center of mass. So, wala na tayong pakialam sa dimension ng object. Ang importante lang is kung ano yung center of mass niya. And we are going to assume na yung gravitational force acts only on the center of mass. Okay, yun yung implication ng equation nito. Okay, now how do you solve for the center of mass? Or I mean, in the practical sense, paano nyo makukuha yung center of mass? So, isang pwede nyo gawin, kung may ganito kayong mug, di ba hawakan nyo siya at one end, di ba? Tapos mag-imagine kayo ng straight line, pababa, katulad ng nangyayari dito. Di ba? So, hinawakan nyo siya at this point, tapos meron kayong imaginary na straight line, okay, na vertical line, pababa. Okay, and then hawakan nyo siya at another point, and then mag-imagine ulit kayo ng vertical line. So, kung saan nag-intersect yung dalawang vertical lines na yun yung center of mass ninyo. Okay? Same way, ganun din sa pen. Paano nyo malalaman kung nasa ng center of mass? Ilalagay nyo yung sa finger, diba? Tapos tignan nyo kung saan siya magbabalance. So yung ibabaw na point, yun yung point na kung saan yung center of mass. And ang idea dito, ang idea ng equation na ito is that wala natin pakialam dun sa dimensions, okay, nung pen. Ang pakialam lang natin ay kung nasan yung center of mass. Kasi that's where gravitational force acts. Okay, kaya nga dun sa simula, kahit na i-assume natin na point object yung isang object, okay lang. Kasi eventually, ngayon, natutunan natin na gravitational force, we can assume that the gravitational force acts only on the center of mass regardless of the dimensions of that object. Okay? Okay. So, yun yung key point dito.
Now, tawag dito, in some cases, okay, importante yung center of mass, like in the case pagdating sa mga vehicles. Okay, pagdating sa mga vehicles, importante yan. Kasi paano natin malalaman kung matutumba siya o hindi? Okay, now, dito sa first case, sa letter A, hindi siya matutumba. Okay, bakit hindi siya matutumba? Okay, now, first, ang kailangan yung una identify ay, ano muna yung force? Yung force dito ay yung weight niya. Di ba? Yung weight ba niya, ang second yung kailangan identify ay nasan yung magiging axis of rotation. Yung point kung saan mag-rotate siya. So kung titignan nyo rito sa figure, saan yung point kung saan siya mag-rotate? Diba? Saan siya pwedeng mag-rotate? Sa gulong, di ba? Sa gulong, yan. Dito sa point na ito. Okay, palitan natin ang kulay. Yan, dyan sa point na yan. Okay? And kung hahanapin nyo kung ano yung, anong tawag dito, kung ano yung lever arm, ang lever arm is just, anong kulay gagamitin natin? So many colors to choose from. Anong kulay pipiliin natin? Yung medyo obvious. Ha? Dami nyo sinasuggest? Hindi na ako makapili. Ayan na lang. And ito yung kanyang lever arm. Naintindihan nyo kung bakit kanyang lever arm? Naintindihan nyo kung bakit lever arm? Remember, meron tayong ginawang exercise, tawag dito, ano before, na ang importante ay pwede nyo i-break down yung distance na ito into its vertical at saka horizontal components, and walang effect yung vertical component kasi dumadaan siya sa axis of rotation. Diba? Parallel ito dito at yung parallel line na yan dumadaan sa axis of rotation. Right? So ito yung importante. Yan lang yung importante dyan. Okay, itong distance na yan. Okay? So, burahin na natin yan para hindi kayo malito. Okay. So may alam niyo na yung lever arm, alam niyo yung weight. So makukuha niyo na yung torque. Okay, now, ibig sabihin dito, kung ito yung axis of rotation, yan yung axis, kung ito yung axis of rotation, paano rotation niya? Clockwise or counterclockwise with respect to the axis of rotation? Ito yung axis, pag ganyan ang ikot niya. Tama? Tama? Kung wala yung semento, iikot yan na pag ganyan. Right? So it's clockwise na rotation. Tama ba? Tama? Okay. And makikita nyo na dahil may semento, medyo stable siya. Okay? Okay. Now, tignan natin itong letter B. Dito, andiyan pa rin yung semento. Pero, tignan nyo ngayon kung nasa ng weight. Ang weight ay nandito. Ito yung axis of rotation. Ito yung lever arm. Diba? So ngayon, yung weight ay nasa left na ng axis of rotation. Paano ito magro-rotate? Counterclockwise. Magro-rotate ba siya fully or hindi? Magtitip over ba siya o hindi? Ano sa tingin nyo? Nasa left ng axis of rotation, may sumusuport ba sa left? Wala, magtitip over to. Di ba? So, tingnan nyo, yung key tawag dito, idea dito, whether magtitip over siya o hindi, ay nasa position nung weight with respect to the axis of rotation. Di ba? Dito, sa una, nasa right ng axis of rotation. And dahil may semento, hindi siya iikot. Okay? So, yung suportahan ng cement yung weight. Pero dito, nasa ano siya, nasa axis of yung weight ay nasa left na axis of rotation. So, makikita natin na mag-tip over siya. Okay? Pero kung yung axis of rotation nyo is exactly over the axis of rotation, kung yung weight is exactly over the axis of rotation, walang mangyayaring tilting. Yun na yung parang point na kung saan tawag dito, unstable na equilibrium. Whether i-tilt mo siya sa left or right, mag-aano na siya.
Or sa left pala, magkano siya. Dito, magtitip over ba siya o hindi? Magtitip over. Okay? So that's why mas madaling mag-tip over ang mga truck. Kasi ang taas ng ano niya, ang taas ng center of mass. Di ba? Mababa yung center of mass ng kotse. Okay? So this is another tawag dito, point na pwede niyo pang pang kunin din. O pwede niyo paghugutan ng lesson. Okay? Pag mataas ang center of mass ng isang object, mas madali siya actually patumbahin. Okay? Kaya nga, kung nanonood kayo ng martial arts, alam niyo ba yung sport na judo? Alam niyo yung sport na judo? I mean, yung pinapatumba ng ganon. Okay? Para hindi siya matip over, ang ginagawa nung ihahagis, magbe-bend down. So, isang tip yun siguro sa inyo, isang self-defense na tip sa inyo. Para hindi kayo mahagis, bend nyo lang yung legs nyo pababa. Kailangan nyo ibaba yung inyong center of mass or center of gravity. Okay? So pag matangkad kayo, medyo problematic yon. Madaling mahagis, di ba? Madaling mahagis. Pero pag maliit kayo, okay, so ang tawag dito, mas mahirap kayong ibalik. Of course, mas maganding kayo, so mas madali kayong i-lift. Mag-martial arts na kayo dyan. Papaluan na kayo. Okay. So, one more lesson bago tayo mag-solve ng exercises. Now, tawag dito, you can apply forces on objects in different ways. And yung forces na ito ay tawag dito, magkukause ng some sort of deformation in some objects. Especially kung elastic yung object. Okay, like in this case, yung force na ina-apply dito, yung kulay pula, okay, na vector, ay ina-apply siya perpendicular to the surface. Okay, so ang tawag dyan sa force na yan is a tensile force. Okay? Pag ganyan ang force, okay, nagpo-produce kayo ng tinatawag na tensile stress. Okay? So, kailan yan nangyayari? So, halimbawa, well, anytime na meron kayong for example, pinipisa. Okay? Perpendicular pa rin naman yung force na yun, pero papasok, di ba? So, nako-compress yung object. Pero pwede rin na inihila, di ba? So, nasa-stretch yung object. In both cases, tensile force yun kasi yung area kung saan nyo ina-apply yung force ay perpendicular dun sa force, tulad dito sa example. So, nagka-create kayo ng tensile stress dun sa material. Okay, now, yung tensile stress is defined as yung perpendicular na force, magnitude ng perpendicular na force divided by yung cross-sectional area kung saan nyo ina-apply yung force. Okay? Okay? Okay. So, halimbawa, chocolate, di ba? Chocolate. Ito yung, saan ko ina-apply yung force pag iniipit ko? Side. Which is yung perpendicular, yung force na yun ay perpendicular dito sa area, di ba? So, anong formula for area? Pi r squared. Siguraduhin nyo lang. Maniwala kayo hindi. Merong nagsumasagot na 2 pi r sa exam. Hindi ko alam dahil sa stress yun. Okay? Pero merong ganon. Diba? Of course, ito mahirap tong i-stretch, di ba? Pero pwede nyo i-stretch yung balat, di ba? Para mabuksan. At makain yung tsokolate. Tama? Tama? Wala lang. Dinala ko lang to para lang makita nyo lang na example. Okay. Now, yung mga objects na yan ay meron ding length. Tignan nyo. Yun yung cross-sectional area. Yung cross-sectional area. Okay. Oh, sinong magbo-bore na dyan? Ano na? Oh, ito yung cross-sectional area. Ito yung length, okay, ng object. Siyempre, pag nag-apply kayo ng force dyan, ang mangyayari sa length ng object ay
liliit pag kinumpress nyo or hahaba pag nag-apply kayo ng force na papalabas. So nagbago yung length ng object. Yung original na length ng object ay L naught, pero nung nag-apply ng tensile force, nag-stretch yung object by an amount delta L. Ang tawag naman dito sa ratio ng delta L at saka ng original na length ay strain or tensile. In this case, tensile strain kasi tensile force yung ina-apply. Okay? Okay. Now, yung stress versus strain, ang symbol pala for strain is sigma and ang stress is S. Okay, ay tinatawag na modulus. Okay, stress versus strain. Pag ganito yung case na kung saan perpendicular yung force, yan ay Young's modulus. Okay, pag perpendicular yung strain. Yung force. Okay, so dito sa example na ito, sa kabilang example, compressive. Ang nangyayari dito ay na-shorten. So yung delta L is, tawag dito, is actually negative. Okay, so, kasi ibabawas nyo siya from the original length. Okay? So in this case, tawag dito, nakakompress yung object. Now, meron pang isang type na kung saan ang nangyayari sa object, ito tignan natin ang nangyayari sa object ay na-displace in this way. Paano siya ma-displace ng ganyan? Tignan nyo kung paano ina-apply yung force. Ang force ay ina-apply parallel sa surface. Di ba? Diba? So nag-slide siya, di ba? And syempre nag-deform din yung object. Okay, now ang tinitignan natin dito ay unang-una yung height. Okay? Which is yung equivalent sa original length pagdating sa tensile forces. Tapos, yung ganitong klaseng displacement, kung paano siya na-displace ng ganyan. Yung X. Okay? So, yung strain dito is defined as X over H at yung stress is also defined as the force per unit area. Okay, pero ang tawag natin dito sa force na ito ay shearing force. And then ang tawag sa strain nito ay shear stress at saka shear strain. Okay, anong alam niyo na example kung saan ganito yung nangyayari? Ha? Anong nangyayari? Yung skin na Yes, isang paraan yun. Pwede nyo nga gawin to lagay niyo yung kamay niyo sa o si ganun-ganun yung mukha niyo, di ba? So meron na kayong example ng stress, di ba? Sa exam. Ang hirap. Gumaganon kayo. Okay? So hindi nyo alam, ginagawa nyo na pala yung shearing force at saka shearing stress. Shear stress, di ba? Okay, now one more thing or one more type of force is kapag yung force ay in-apply sa lahat ng surfaces ng object. Okay? Anong mangyayari? Pag yung force na yun, for example, ay inward, okay, or pushing against yung lahat ng surface ng object. Ang mangyayari sa object ay liliit yung volume. Okay? So yung strain dito is defined as delta V over V naught. And delta V is yung total change in volume. Ang tawag dito sa type ng strain nito is bulk strain kasi ina-apply nyo sa bulk, dun sa object yung force na yun. And yung bulk stress is force per unit area din. Pero it turns out na yung force per unit area is also pressure. Diba? Okay, matututunan nyo yun later na pressure is also force per unit area. So yung bulk stress is just defined as yung total force na ina-apply nyo dun sa object divided by yung volume in this case. Kasi sa buong volume nyo ina-apply yung force. Okay, now, saan kayo makakita ng ganong klaseng example? Na kung saan nade-deform yung buong object as a result of yung forces. Okay. Saan? Saan kayo makakita ng isang object na mararamdaman yung lahat ng force na yun on all sides? Sa? Magawa na, no? Ha?
Cookie. Pwede. O, sa ano, sa dito? Sa, anong tawag mo doon? Sa hindi, yung ano? Dough? Sa dough, no? Sa dough. Tama, no? Cookie dough. Yes. Yes. O, yun. Isang example, di ba? Yung, anong tawag dito? Actually, yung water, di ba? Pag kayo sumisid, nakakaramdam kayo ng bulk forces. So, yung pressure na. Di ba? Yes. Ano yan? Formation po ng gemstones. Yes. Pero napakatagal na napakatagal na process. Pero tama ka na yun din yung isang maganda example. Yung chips? Anong chips? Yes. Tama. Counted pa rin. Actually, nakakaramdam tayo ngayon ng bulk force as a result of yung air sa surrounding natin. Pero sobra tayong in equilibrium with yung force, 'di ba? Sa paligid natin. Mararamdaman niyo yung force na yan pag bumaba kayo ng bagyo. 'Di ba? Ano nangyayari? Paano na-exhibit yung change in force na yun? Yes, nagpa-pop yung air. 'Di ba? So in the same way, ganoon, pag dinala ka sa space, 'di ba? Mararamdaman niyo rin yung decrease in force na yun. Okay, so ang tawag dyan ay bulk modulus. Yung tawag naman sa ratio ng strain over stress. Okay, so next, ito yung iba't ibang example ng mga moduli. Okay? Nakalimutan ko sabihin, shear modulus para sa shear strain. Okay, tignan nyo kung ano yung values. Nalalaki ng values, di ba? 10 to the 10 pascals. Ang pascal is force per unit area, so Newton per meter squared. Okay, so medyo malalaking forces ang kailangan para i-compress or decompress ng mga objects na ito. And kung titignan nyo rin yung tendon, okay, which is, di ba, a part of our body, has almost the same order as yung mga steel. So ganyan kalakas yung ibang parts ng human body natin, ng body. 'Di ba? Kaya nating tumalon, 'di ba? Tawag dito tumakbo, mag-exhibit ng mga physical activities na ang sumasalo ay actually yung ating mga muscles at itong mga tendons. Okay? Kasi they have equivalent let's say strengths dun sa mga baka. Okay. So, any questions at this point? So, yan yung coverage ng third exam. Any questions? Lana, so magsasolve na tayo ng problems, no? Sige, anong question? So, how does the center of mass property na ito? Ano yan? Center of mass kasama? 3 problems. Actually, hindi na. 4 problems. Wala na yung conceptual. Buti tinanong niyo. Medyo shocking ba? Masama ba sa pakiramdam? Kumain muna kayo chocolate. Okay. Oy, isa-isa lang ha. Baka kulangin yan. Hindi ko bilang yan. Uy, huwag ka nang mahiya. Bigyan mo naman yung kaibigan mo. Hindi mo man lang... Sakit ka? Gagaling ka dyan. Nilalamunan din naman ako. Okay. Okay na, may iba pang questions? May iba pang questions? Okay. Ikaw rin ba yung last time?
Namin yung dinadalang mga friends ha. Parang ano to ha. Tara, attend tayo ng lecture. Ano yan? Akala ko walang interesado sa mga lecture ko kasi balita ko YouTube University daw ako eh. Ala, hindi niyo siya binigyan. Grabe kayo. Grabe, kumuha ka na? Grabe kayo. Whoa! Oh, balik niyo yan dito. Balik niyo yan dito. Kumain na kayo? Anong feeling? Okay na? Na ano ba? Na-alleviate ba na apat na yung questions? Okay. So let's practice doing some problems. So, balik tayo sa rotational motion. Okay. So dito sa problem na ito, ang tinatanong dito is, tawag dito, ang problem dito is about a merry-go-round na kung saan naglalaro yung bata. Okay? Okay, so, ano na? So, a child is pushing a merry-go-round. Okay? Bata pa lang, pusher na siya. Sino kumakain ng tsokolate at nasabay dun sa joke ko? The angle through which the merry-go-round has turned, the angle at which the merry-go-round has turned varies with time according to this equation. Theta is equal to gamma t plus beta t cubed, where gamma is 0.4 radians per second and beta is 0.012 radians per second cubed. Okay. Calculate the angular velocity of the merry-go-round as a function of time. Okay, yun muna, letter A muna. Calculate the angular velocity of the merry-go-round as a function of time. So anong given dito? Ha? Anong function, anong tawag natin sa function na yan? Angular position or angular displacement. Okay? Now your angular displacement is a function of time. Okay, so letter A, theta of t is equal to gamma t plus beta. Okay, so paano natin kukunin from this equation, paano natin kukunin yung angular velocity? Kunin natin yung derivative with respect to, pag nagsasabi kayo ng mga ganyan, first derivative, kulang yun. Kailangan nyo sabihin kung with respect to what. In this case, obvious naman kasi time dependent lang sa time. Pero makikita nyo sa mga upper classes ninyo, even sa math, okay, na pwede maging dependent na isang function sa more than one variable. In that case, kailangan nyo identify talaga kung with respect to what yung kinukuha nyo. So in this case, kukunin natin yung derivative with respect to time. So this is just a total derivative. Okay, so alam niyo na kumuha ng derivative, di ba? Nag-math 53 kayo ngayon? Oo, yung math last year pa, no? First year nyo, di ba? Math 53. Okay, so anong derivative nito? Gamma plus t squared. Okay, gamma plus 3 beta t squared. Okay, so yan yung letter A. Letter B, what is the initial value of the angular velocity? How will you get the initial value of the angular velocity? So ano dapat, para makuha initial value, ano yung condition? Ano yung condition ng initial value? Napakomplika ko lang yung tanong, di ba? Pero ano ang time pag initial value? Okay. So ganun lang yun. So yung condition is t equals 0. Okay, so letter B, at t equals 0, yan yung kanyang initial, tawag dito, angular velocity. Okay? So, anong value nito ngayon? Is equal to
gamma. At ang gamma ay 0.400 radians per second. So ito yung omega naught, 0.400 radians per second. Okay, next question. Calculate the instantaneous value of the angular velocity at t equals 5 seconds. And the average angular velocity for the time interval t equals 0 to t equals 5 seconds. Okay, so instantaneous value of the angular velocity. So yun muna. So letter C, omega at t equals 5 seconds. So ito ay 0.400 radians per second plus 3. Yung beta ay 0.0120 per second cube times t squared. Ay, yung t is 5 second squared. So anong sagot dito? 25. Sige, calculate nyo para masanay kayong calculator. Point? Huh? 1.3. 1.3. 1.3 radians per second. Okay, ngayon ano yung average velocity? So alam na natin yung omega at t equals 5 seconds. Alam din natin yung omega at t equals 0. Ano yung omega at t equals 0? 0.4 radians per second. Ano ngayon yung average na ano dito? Average na velocity niya. Omega at t equals 0 plus omega at t equals 5 seconds divided by 2. So anong sagot? 1.3 plus 0.4, 1.7 divided by 2, 85 radians per second. Okay? Yes. Average eh. Average. Paano ba kayo kumuha ng average? Sa? Hindi ko naintindihan. Anong tinatanong mo bali? Sa? Kasi nga average. Paano ko ba kumukuha ng average? Oo nga. So, tinatanong ko kung paano ba kumukuha ng average. I-add mo muna lahat. Diba? Divide mo by the number of terms. Diba? Tama? Pero, ha? Itong omega equals t equals 5 seconds. Yung 1.3, kung paano nakuha yung 1.3. Given siya, di ba? Oh, dinerive natin siya, di ba? Yung 3 beta. Okay na? So yun yung dinerive natin equation. Okay na? Okay, so letter D na tayo. May iba pang questions? Letter D. Show that, ay, letter C pa rin to. So continuation, show that the average angular velocity is not equal to the average of instantaneous angular velocities at t equals 0 and t equals 5 seconds. Explain. No? Naipakita na natin na hindi siya pareho. So, explain. Intindihan niyo na kung bakit hindi ako magpo-conceptual? Oh, explain. Bakit? Ha? Ano? Anong yang feedback? Oh, dun pa rin. Yang feedback. Okay?
Although hindi ko pa ginagawa yung third exam. So. Oh, explain. Niwasan nyo naman yung question eh. Explain. Bakit hindi pareho ang instantaneous at saka ang average? So you answer the question based on the definition. Ano bang definition ng instantaneous na angular velocity? Hindi. Bakit siya tinawag, bakit siya tinawag na instantaneous? Ano ba yung keyword? Instant. Hindi no? Hindi a-news, diba? Okay, so instant. Ano bang ibig sabihin ng pag instant? At that moment. Oh, at t equals 0, ano yung angular velocity niya? At t equals 5 seconds, ano yung angular velocity niya, di ba? So yun yung definition ng instantaneous velocity. And we do not expect that to be the same as average. Kasi ang average, essentially, magdodraw ka ng straight line from 0.4 to 1.3, kukunin mo yung slope, yung straight line na yun. Di ba? Yun yung average velocity mo. So magkaiba talaga sila. Magkaiba sila ng value. Okay, so this is a physics question, and it's a question about definition ng angular, ng instantaneous at saka ng average velocity. Okay? Questions? Questions? Okay, so next question. Sa rotational motion pa rin. A flywheel with radius 0.3 meters. Alam niyo ba kung ano yung flywheel? Naiikot na parang mabigat na wheel. Yeah. So siya ginagamit? Mga, say, engines or... Yes. Isa pwede yan. Sa clutch, sa kotse. Saan pa? Mga common. Kasi yung iba, hindi naman naiintindihan yung ibig sabihin ng clutch. Di ba? Sa kotse. Yung pinaka-common na pag mapagkikitaan niyo ng flywheel. Flywheel? Anong flywheel? Wala. Yung bike ba may flywheel? Dahil tinanong ko lang, yes na. Okay, so ang flywheel is a tawag dito part of a vehicle. Okay, ano ko ba i-describe? Na umiikot. Okay, anyway. So may radius siya na 0.3, starts from rest, okay, and accelerates with a constant angular acceleration of 0.6 radians per second squared. Okay, for a point on the rim of the flywheel, what are the magnitudes of the tangential, radial, and resultant acceleration after 2 seconds of acceleration? So ang tinatanong dito is sinasabi dito is meron kang flywheel. At a point on the rim of the flywheel, okay, ano yung magnitude ng tangential acceleration? Sabihin natin na ang ikot niya is clockwise. Yan ang tangential acceleration. Anong magnitude ng radial acceleration? So ibig sabihin it points towards the radius, towards the center. Okay, so yung radial acceleration is along the radial line. And yung resultant na acceleration, meaning yung may dalawa kang vectors na radial acceleration at tangential acceleration, kukunin niyo yung resultant vector niya. Okay, at t equals 2 seconds. Okay, so okay, so anong sinasabi paano natin magagamit itong starts from rest and accelerates with a constant anong makukuha natin information dyan? Hindi, specifically. Ano? Angular displacement ba? Angular velocity ba?
Angular displacement. So ang equation for angular displacement, di ba, ay equal sa omega naught plus alpha t. Yung alpha dito ay yung 0.600 radians per second squared. Okay, meron tayong radius, given din yung radius na. Okay, and omega naught na 0 kasi it starts from west. Okay, so ibig sabihin makukuha natin dito is omega equal sa alpha t na lang. Right? Tama? Okay. Ano tong omega na yan? Instantaneous o average? Instantaneous. Okay. Kasi pwede natin i-define yung time. Di ba? Okay. Okay. At t equals 2 seconds. So, ibig sabihin, omega ito at t equals 2 seconds. Okay. Okay. So, alpha, actually, hindi importante yung omega niya. Okay. Pag kinuha natin yung derivative ng omega, ano yung tawag dito? Anong klaseng acceleration to? Kinuha ko na yung derivative ng omega. Para hindi kayo malito. Derivative ng alpha t. So alpha, derivative with respect to time is just 1. Tama? So, anong klase acceleration niya? Radial or tangential? Radial? Anong klase ang angular velocity yan? Radial or tangential? Tangential. Pero pag kinuha mo yung derivative, radial na siya. May sense ba yun? Tinitignan mo kasi ang tangential velocity. Diba? Kukunin mo lang naman yung derivative eh. The derivative will not force you, with respect to time, will not force you to change the direction. Diba? So it will be tangential din. Okay, so this is tangential acceleration. So ang tangential acceleration at t equals 2 seconds ay equal lang din sa 0.60 radians per second squared. Tama? So independent siya actually ng time. Okay. Ano ang radial na acceleration? V squared over R. V squared over R. Pero alam ba natin yung V? Hindi, di ba? Ano yung alam natin? Yung radius, ano pa? Omega, di ba? Actually, kailangan pa natin omega. So ito ay 0.600 radians per second squared at equals 2 seconds. Okay, so ilan na yan? 1.2 radians per second. So, paano related ang V at saka ang omega? R omega. So ito ngayon ay magiging R squared omega squared. Naintindihan niyo kung paano nangyari yan? Kasi V is equal to R omega. Ito is square niyan, di ba? So R squared over R squared omega squared. And then i-divide nyo pa by R. So omega squared R na siya. So, anong sagot dito ngayon? Ang radial acceleration is omega squared R. Ang omega is 1.2 radians per second squared times 0.3 meters. So, ang radial acceleration is 1.2 squared ilan? Ilan? Yan yung buong sagot. Pati yung multiply by 0.3. Okay. So, anong sagot dito? 0. Okay. So, ito yung radial acceleration. Ito naman yung tangential acceleration. Okay. So, ano ngayon yung net na acceleration? Yung resultant na acceleration?
Ay, sorry. Tangential squared plus radial squared. Square root. So 0.400 ay 600 radians per second squared plus 0.4. Ano yan? Ano yan? Di ba ba meter? Bakit meter? Kasi ano na ako. Linear acceleration. Hindi, kasi yung omega mo is radians per second. Then, why not multiply ko ng meter? Oo nga. Meters per second squared nga siya. Sandali lang ah. Isa-isa lang. So, papalitan natin ito ng meters per second. Dali, babalikan kita. Ito ay radians per second. Oo nga, sorry. Hindi ito tangential acceleration, kundi radial acceleration yan. Okay. So, ito ay radial acceleration. So, alpha lang. Okay, alpha. So, para makuha natin yung radial, babalikan kita. Okay? Ikaw ba yung... Ayun na yung tanong mo. Okay. So, para makuha natin yung tangential acceleration, multiply natin siya by r. Okay, so, dapat i-multiply natin yung 0.6 by r. Okay, so 0.6 times 0.3. 0.18. Okay? So, ito ngayon magiging 0.18 radians per meters per second squared plus ano to? Ano sabi? 0.432 meters per second squared. So ano ngayon yung acceleration dito? Net acceleration? 0.46 meters per second squared. Okay, so yan na yung mga ito, and then ito ay 0.18 meters per second squared. Ayos? Magulo yung solution, no? Medyo kalat-kalat eh, no? Tama ba? Saan? Parang yung solution ninyo sa exam. Kaya ang hirap mag-check. Ayos? Sana sir, yung solution ninyo maayos. Sana din yung solution nyo sa third exam. Okay? Medyo organized. Organize nyo ng konti ang solution nyo, ha? Alam kong gawal kayo sa oras, pero huwag nyo akong pahirapan dahil alam nyo naman, we're just human and pwede magbago yung mood. Okay, any questions? Ito yung sinagutan natin last time. And then ito ang sasagutan natin mamaya after the break. Yes, kukunin ko na yung exam. Let's continue. Okay, check ko lang kung nag-share screen pa rin tayo. Okay, nagre-record. Okay, now. Excuse. So merong dito sa system na ito, nakikita nyo ba? Ay merong pulley on a frictionless axle that has a shape of a uniform solid disk. Shape of a uniform solid disk. Okay, tapos ang mass ng disk na yun is 2.5 kilograms at ang radius is 20 centimeters. Okay. So,
Diyan pa lang, excuse me, diyan pa lang sa ano na yan, sa first sentence na yan, anong information ang pinoprovide niya? Well, yung obvious ay mass at saka radius. What else? Ang mass is 2.5 kilograms. Ang radius is 0.20 meters. Okay. Yun yung para sa pulley. Tapos paano daw siya, ano daw ang itsura niya? Katulad siya ng isang solid na disk. Anong information yung pwede nating makuha doon? Moment of inertia. Ano ang moment of inertia ng solid na disk? So kung babalikan niyo yung table ngayon, yan. So 1/2 mr squared. Okay, so 1/2 mr squared. So anong moment of inertia nito? 1/2 times 2.5 kilograms times 0.20 meters squared. So ilan yan? 0.1. Tama ba? 0.2, 0.04, 0.02, 0.5, no? 0.02. So 0.05 kilogram meter squared. Okay, so yan ang moment of inertia. So yan yung information na nakuha natin from the first sentence. Second sentence, anong information ang pinaprovide nito? Mass ng stone, which is 1.5 kilograms. Okay, attached to a very light wire. Ano ang sinasabi ng pag very light wire? Ignore lang natin yung mass ng wire. Okay, hindi natin isama yun sa calculations. That is wrapped around the rim of the pulley and the system is released from rest. Okay. Kinematics na naman. Shit. Yung mukha nyo, magiging shear strain. Ganun. Diba? So, the stone is released. The stone is released from rest. Yan yung stone. Okay, na-release siya from rest. At an initial position, why not? Okay, so gawin natin positive y pababa. Okay, ibig sabihin, acceleration due to gravity is positive g. Okay? How far must the stone fall so that the pulley has 4.50 joules of kinetic energy? Okay? So pag ang tinatanong is how far. So ibig sabihin ang hinahanap dito is ano yung height ng pagbagsak. Okay? Such that yung kinetic energy at this point is 4.5 joules. 4.5 joules. Sa anchor sa wave. Anchor sa wave. Anong tawag dyan? Viking. 4.5 joules. Anong kinetic energy dito? Sa initial position? 0 kasi yung velocity niya ay, initial velocity niya ay 0. Okay. So, yan ang pinakatanong dyan. So, paano natin isi-set up yung equation? Paano natin i-relate lahat ng mga variables niya? Ano equation yung gagamitin natin? Ano mo yung energy dito? Remember, tawag dito? Well, ang gagamitin natin dito is conservation of energy. Kasi, ang energy at this point at ang energy at this point should be the same. Sinabi na frictionless yung di ba, yung pulley. So, wala tayong work other. Okay? So, from conservation of energy at point 1, okay, ano yung total na mechanical energy?
Parati lang, ang total mechanical energy is always kinetic plus potential. Okay? Ngayon, ang potential at this point is 0 kasi mgy naught siya, di ba? Lagay ko na lang, mgy naught. Okay? Plus, ano pa? Lagay lang natin, linear, 1/2 mv 1 squared. Ito yung position 2. 1 squared. Or para consistent, ganito ang gawin natin. Palitan ko ito ng 1 ng 1 kasi nasa position 1 siya. So y1, y1. K1, K2. Okay, ano pa? Ano pa? 1/2? Yes, moment of inertia, omega 1 squared. Okay, siyempre may nag-rotate na eh. Dalawa na ang habang nalalaglag siya, dalawa na ang pinagkukunan niya ng energy. Yung energy din ng pag-ikot ng pulley. Di ba? So dapat equal yan sa energy dito. mgy2 plus 1/2 mv2 squared plus 1/2 I omega 2 squared. Now, ang y1 is, ang y1 ay, initial position niya ay 0. Initial velocity niya ay 0. At yung initial na angular velocity niya ay 0. Okay, bakit siya 0? Kasi V1 is equal to R omega 1. So kung nag-start yung V1, kung nag-start siya at rest, both yung stone at yung pulley ay at rest. Yun naman yung may sense, di ba? Di ba? Okay. So ano pa? Ibig sabihin, lahat ng nandiyan ay equal to 0. So ito ay equal to 0. Okay. Ano ang tawag dito? Mg, ano yung Y2? Ang Y2 yung pinapahanap. Tama? Okay. Tapos, ang V2, ano yung V2? Or 1/2 mv2? So, mgy2 plus 4.50 joules. Ang mass, dito ko na lang isulat sa next page. So, ang mass is 1.5 kilograms times 9.8 meters per second squared times y2 plus 4.5, ano sabi natin? Joules. Okay? Ano yung 1/2 I omega squared? So, ano yung I? 0.05 kilogram meter squared. Ano yung omega 2? Hindi ko muna isusulat yan. Hindi ko na muna isusulat ito. Okay, para lang may iba kayong alternative. So ito ay 1/2 m r squared. Tama? Tama. Okay. Ano yung omega? Shoot, mali. 1/2 times 1/2 m r squared. Kasi yung equation is 1/2 I omega 2 squared. Ano yung omega 2? Bakit? Sinasagot mo yung tanong. Akala ko may question. Ang omega is, di ba, ang V is equal to R omega. So, ang omega is V over R. So, V squared over R squared. At yung V na ito ay V2. Okay? Okay? Okay. So, equal lahat yan sa 0. Okay. So, 1.5 kilograms times 9.8 meters per second squared y2 plus 4.5 joules plus 1/2 m v squared. Ano yun? Yung 1/2 m times v squared. Anong tawag natin doon? Kinetic energy. Cancel yung r, di ba?
Tama? So essentially, this is 1/2 times 4.5 joules equals 0. Okay? Okay lang? Pwede masasolve na natin yung y2. Solve for y2. 6.75 divided by 1.5. 3, 6, 4.5. 4.5 divided by 9.8. 0.45 something. 0.48. Tama ba? Y2 is, tama ba yung math ko? Point. Aha. Good question. Bakit siya negative? Hindi. Kasi in-assume ko na ano eh. In-assume ko na acceleration is ano. Ito, yung positive y is downward. Good question. No? Hindi doon yun. Okay, merong inconsistency. Okay, ito yung inconsistent dyan. Ang inconsistency ay sa pagpili ko ng coordinates. Okay. Bakit? Nag-increase yung kinetic energy, di ba? Tama? Tama? Nag-increase din yung gravitational potential energy. Dahil in-assume ko na pababa yung, di ba? So, ibig sabihin, mali na kagad yung physics. Right? Right? So, ang dapat kong ginawa ay in-assume ko na positive y pataas. Okay, so, negative y dapat ito. So, ang y2 ay magiging negative. Negative 0.4. Ano sabi niyo? 0.446 meters. Ayan. So, consistent na siya. Okay lang? Okay lang? O, nakikita niyo yung difference ng physics tsaka ano, di ba? Ng math. So, makikita at tawag dito. May imagine nyo na, well, nagtaka kayo bakit negative. So, which is a good tawag dito. Good thing to do. Good thing to analyze. Good analytical skill. Questions? Yun na bang tanong? What percent of the total kinetic energy does the pulley have? Okay. Ano ang percent ng total kinetic energy of the pulley? So sa letter B, ano bang kinetic energy ng pulley? Anong kinetic energy ng pulley? Ano expression for the kinetic energy of the pulley? Ang pulley ba ay ano bang nangyayari sa pulley? Umikot lang. Anong kinetic energy ng pulley? 1/2 I omega squared, di ba? Pero may specific na value na tayo dyan, di ba? Para sa kinetic energy ng pulley. Ito yun. Yan yung kinetic energy ng pulley, right? Okay. So, ilang percent? So, 100% times 1/2 times 4.5 joules divided by yung total na kinetic energy is 4.5 joules plus 1/2 4.5 joules. Tama? Kinetic energy lang naman tinatanong. So ilan to? 1/2 divided by 3 halves. 1/3. 0. May 100 na nga pala tayong nilagay dyan. So 33%. Okay? So 30% ay yung energy galing dun sa pag-ikot lang ng pulley.
And yung remaining ay dahil sa pagbagsak niya. Pagbagsak niya. Okay, questions? Okay, so next problem. 3 forces are applied to a wheel of radius 0.350 meters. Okay. One force is perpendicular to the rim. One is tangent to it, and the other one makes an angle of 40 degrees with respect to the radius. Okay, what is the net torque on the wheel due to these three forces for an axis perpendicular to the wheel and passing through its center? Okay, so tawagin natin itong force 1, tawagin natin itong force 2, tawagin natin itong force 87. Wala lang, kasi yun lang gusto kong i-assign dyan. Force 3. Wala na kayo, kahit tawa, wala na. Spent na kayo. Okay. Anong definition natin sa torque? RF sine phi or theta. Okay, so torque dahil dito sa force 1 is R1 or R F1 sine phi. Ano ang R? Anong F1? And yung angle between them. Remember, nakaturo parati ang tawag dito, ang lever arm from the point kung saan siya nag-rotate, axis of rotation, to the point kung saan nag-act yung object. Point kung saan siya nag-rotate hanggang sa point kung saan nag-act yung object. Ilan? Anong angle between them? 180. So sine 180. So ito ay equal to 0. Yung torque dahil sa force 1 is 0. Makikita nyo naman yun kasi nga nagpa-pass through yung force dun sa axis of rotation. Pag in-extend nyo yan, kita nyo na natatama siya sa axis of rotation. Okay? Okay. Force 3 muna. Torque dahil sa force 3. So R, F3, sine ng phi. Ang R is 0.350 meters. Ang F3 is 8.5 newtons. At yung angle between them is what? Angle between them ay 90. Okay? So ang lever arm is this. From the axis of rotation to the point kung saan nag-act yung object. So ibig sabihin, yung lever arm is 90. So sine ng 90 is 1. So 0.35 times 8.5. Ilan yan? 0.35 times 8.5. Ilan? Ha? 2 point? Ano lang nga to? Newton meter. Okay? 2.98 Newton meter. Okay, yung F2 ngayon. Torque dahil sa force 2. R, F2 sine phi. Okay. So, again, ito yung lever arm, di ba? Point kung saan yung axis of rotation to the point kung saan nag-act yung force. So, ano yung R? 0.350 meters.
Ano yung F2? 14.6 newtons at yung sine, yung angle between them, 40. So T2 is equal to, ilan yan? Ilan? .28 Newton meter. So ang net torque is torque dahil sa force 1, torque dahil sa force 2, at saka torque dahil sa force 3. So torque dahil sa force 1 is 0 plus 2.98 Newton meter plus 3.28 Newton meter. So yan yung, ang total torque ngayon ay 6, tama ba? 0.16. 6.92, 6.16. 6 point ano? Nag-carry 1 pa. 6.26 Newton meter. Ay, tama ka dyan. Tama ka dyan. Hindi ko kinonsider yung direction. Tama. Okay. Tama. Thank you. So, yung force 1, anong klaseng rotation na ipoproduce niyan? Clockwise or counterclockwise o wala? Wala. Yung force 2, anong klaseng rotation yung ipoproduce niyan? Clockwise. At yung force 3, counterclockwise. Now, we can agree or you can write down sa solution niyo na yung, for example lang, clockwise is positive. Okay? Pero pwede nyo rin gawin na clockwise, counterclockwise ay positive. Okay? So, alin dito yung positive ngayon? Torque 2 or torque 3? Torque 2. So, ang torque 3 is negative. So, minus. So, ilan to ngayon? Ayaw nga. So, ito ay minus at ito ay yung plus. So, anong total torque? 3.28 minus 2.98. 0.9. Tama? 0.9 ba? Ay, hindi. 1. 1.3, no? 1.3. Ay, shit. 2.98 pala ito. 0.3. Newton. Okay. May mga iba pang exercises pero bigay ko na lang yung solution later. Ito na lang isang ano natin para ma-complete lang. Ay, hindi yan. Ito pa. Sorry. Okay. A diving board 3.0 meters long is supported at a point 1.00 meters from the end. Okay, and a diver weighing 500 newtons stands at the free end. The diving board is of uniform cross-section and weighs 280 newtons. Find A, the force at the support point, and B, the force on the left-hand end. So dito magdodrawing kayo ng free body diagram. Pero yung free body diagram na drawing nyo ay hindi na centered at a specific point, kundi at different points na. Kasi, for example, yung dito sa end na ito, merong force na nagsusupport dun sa board. Anong direction ng force na yun? Upward? Downward? Ha? Hindi, yung force na in-exert sa, sa board.
Downward. Para hindi siya mag-tip over, di ba? So kailangan merong counteracting force na downward. Dito sa point na ito, nakikita niyo ba yung tinuturo ko? Ito, dito. Kulay blue na nga lang gamitin natin. Dito, sa point na yan, anong force ang ine-exert sa diving board? Upward. Di ba? Okay, at dito sa point na ito, anong force ang ine-exert sa diving board? Downward. Okay, lahat yan ay forces on the board. Okay. Tawagin natin itong F1, F2, F3. Now, sa ganitong mga problems, you are free to choose kung saan ang center of axis of rotation. Okay? Kung saan siya mag-rotate. Pwede nyo piliin sa point F1, pwede nyo piliin sa point F2, and pwede nyo piliin sa point F3. Ang idea dito, ang key dito is you select a point na kung saan mami-minimize yung number of terms na kailangan nyo i-add. Kasi yung isa ay nasa axis of rotation. Ibig sabihin, so meron kayong 3 terms, diba? F1, F2, F3. Anong munang pinapahanap dito? Sa letter A, sa aling force ang pinapahanap? F1, F2, F3. Saan ba ang support point? Nasa F2. Sinusuportahan niyo yung board eh. Diba? Tapos sa letter B, force at the left hand end. Saan yun? Sa F1. Okay. Ngayon, pag sinusolve niyo yung letter A, saan nyo pwedeng ilagay yung axis of rotation? Remember, ang sinusolve niyo dito F2. Pag nilagay niyo sa F2 yung axis of rotation, yung torque dahil sa F2 is automatically 0. Okay. Pag nilagay niyo yung torque sa point 3, yung axis of rotation sa point 3, ang kailangan nyo isolve ngayon ay yung F1 at saka yung F2, which are both unknown. Diba? Pag nilagay nyo ngayon sa point 1, okay, masasolve nyo yung F2. Tama ba? Masasolve nyo yung F2. Tama? Kasi yung F3 alam niyo. Alam niyo ba yung F3? Ano ba yung force na ine-exert ng tao dun sa board at that point? Yung kanyang weight. Okay, so this is just equal to the weight of the person. Okay, so if sa letter A, we choose axis at point 1, and then alam natin na yung torque 1 ay 0 na kagad. Right? Yung torque dahil sa force 1. Diba? Dito sa point 1 natin nilagay yung axis. Right? Okay? Okay. So, ngayon, pag nag-sum kayo ng torques, ano lang isa-sum nyo? Yung torque dahil sa F2. Ano yung torque dahil sa F2? Ano bang lever arm? 1 meter. Ano yung force? Yun yung hinahanap, di ba? F2. Ano yung angle between yung lever arm at saka yung 90? So, sin 90. Okay, anong rotation yan? Clockwise or counterclockwise? Hindi tayo pumili. Pwede natin piliin na, this time pwede natin piliin na counterclockwise is positive. So yung torque dahil sa F2 ay positive or negative? Positive. So positive yan. Okay, next. Yung torque dahil sa F3 is, ano yung lever arm? 3 meters. Tapos yung weight, which is 500 newtons times sin ng angle between them, 90, di ba? Sin 90. 90 pa rin yun. Okay, huwag niyo isipin kung pababa o pataas. Basta 90. Okay, so sin 90 yan, which is just 1. And then, ano ang sign ng torque? Positive or negative? So, negative. Okay, so, dapat ang nilalagay ko dito ay negative. Okay, lahat yan ay equal to dahil or meron tayong mas cooler na term diyan. Ano ang net torque?
0, di ba? Pag in-add niyo yung tatlong forces na yan, anong net force? 0 din. At anong tawag natin dun sa system na gano'n? In equilibrium. So, in equilibrium kasi yung system, kaya 0 yung net torque. Okay? So, masasolve na natin ang F2, di ba? F2 is just equal to 3 meters times 500 newtons divided by 1 meter. So, this is just 1,500 newtons. Okay? Now, sa letter B, pwede mo ring gawin ganito kung gusto mo, pero ang pipiliin nyo ng axis at point 2 na. Okay? Bakit? Kasi yung torque at point 2, yun na yung magiging 0. Okay? Okay, so okay, so at point 2, ito, sa point niya, yan na yung 0. Okay, tignan natin yung torque dahil sa force 1. Anong lever arm? 1, di ba? Ano ang force? Hindi yun yung hinahanap natin. So, sum ng torque ay equal sa 1 meter F1. Ano ang ikot niya? Clockwise or counterclockwise? Ito yung axis of rotation. Paano iikot yan? Pag ganyan ang ikot niya, di ba? Yun. Nasa left siya ng Nasa left siya ng axis of rotation eh. So, yung ikot niya ay counterclockwise. At ang counterclockwise ay positive. Okay, so yung torque dahil doon ay positive. Okay, dito naman, F3. Gaano siya kalayo from the axis? Okay, 2 meters times 500 newtons. Tama? Hindi ko na in-include yung sin 90. So, anong klaseng rotation ang gagawin ng F3? Clockwise. So, ibig sabihin, yan ay negative. So, equal to 0 kasi in equilibrium. So, ang F1 is equal to 2 meters times 500 newtons divided by 1 meter, which is 1,000 newtons. Okay? Now, alternative solution dyan is this. Sum ng forces. So, F1 plus F2 plus F3 ay equal to 0. Na-solve na natin yung sa letter A, na-solve na natin yung F2, di ba? Okay, sa letter A. So, ang F1, yun yung hinahanap. Ang F2 is 1,500 newtons plus ito 500 newtons. Sorry. Anong direction ng F2? Upward. Ang direction ng F3? Downward. So minus 500 newtons. So equal to sa 0. Yung sum ng lahat ng forces ay equal to 0. Kasi in equilibrium. Which means ng F1 ay equal sa 1,000 newtons. Okay? So pwede nyo rin gamitin yung approach na. Okay? Okay, so any questions?